good evening. Welcome ulit sa bago nating episode sa Startup Stories. Ngayon is kasama natin si Jerome para mag-share kung paano nga ba siya nag-start sa negosyong clothing. So, good evening, Sir Jerome. Good evening. Thank you. Napadayo ka pa dito. Yes. So, ganyan talaga. So, sir, pakilala mo na kayo. Ako nga pala si Jerome. The owner ako meron akong clothing, yung FSWL, and then yung mga handmade na products ko is yung Mano-Mano. So, dalawa lang yun naman yung page, Mano-Mano, at saka yung FSW. So, bibigyan ko lang kayo kung ano ibig sabihin ng FSW is, from streets with love talaga yung ibig sabihin nun. Kasi, syempre, doon tayo galing, sa streets, diskarte, ganyan, kung ano-ano pwedeng hassle na gawin. Tapos, paano nag-start? Nag-start? Start lang ako magdodrawing. So, ang pinaka naging inspirasyon mo talaga dito is yung pagdodrawing. Ang pagdodrawing talaga. Yun talaga yung simula. Parang bata pa ako. Parang, So, yun, kailan ka nag-start matutong mag-drawing sa street? streets. Parang mga ano yata yun? 2012, 2010, mga ganyan. Doon ko siya na-discover. Paano ka, ano yung naging inspirasyon mo para doon? Paano ako napunta doon? Or may tao ka bang naging inspirasyon para doon? Hindi. Meron kasi akong dating pinapanood lagi. Kasi parang nagsawa na kasi ako sa papel eh. Parang ganun. Parang dito na lang ako lagi. Sa bahay. Parang ganun. Parang ano bang pwede pang gawin? Na pwede pala mag-drawing sa pader. Parang ganun. Parang puro na lang sa papel. What if sa bato naman, di ba? Ba't naman tayo mag-drawing sa pader naman? Parang ganun. Hindi ko pa alam yung graffiti nun. Tapos one time, parang may pinuntahan akong event na may mga ganun palang community na related sa mga arts din. Tapos street, parang pinagsama yung ganun. Tapos ang galing lang kasi parang, bagong bagong community ng mga artists din. Pero medyo underground nga lang. Tapos hindi ko pa alam. Alam ko bawal talaga yung kasi So medyo, lang. Una, nag-aaral pa ako nun. After school. College. Oo, college. Hanggang alas 2 ng madaling araw. Naka-uniform pa ako. Oo, ang hindi ko makakalimutan dun, pumasok ako ng school. Tapos, college to Isipin mo college. Malapit lang naman kasi yung school namin sa bahay. Parang tatawid lang ako ng doon ng Tonyo, tatawid lang ako Doon na. School ay ng Ever. So may Diliman lang kasi may banda. So ang baong ko lang nun 20. At itanong mo pa sa mama ko, 20 lang ang baong ko niyan. Promise yan. Kasi yun nga, malapit lang. Pwede naman ako umuwi pagkakain. 20 lang yun. Kasi nang bibili ko yun ng lata. So, from that, nakakadiskarte kang makabili ng lata para magawa yung gusto mo, no? Pero syempre, kung 2020, medyo mahina yun. So, ang ginagawa ko, yung mga classmate ko, kapag may project sila na related sa art, babayad ako. Diskarte lang din. 20 pesos, 10 pesos, pwede na yan, drawing lang naman. Ito na ako ang diskarte. So, paano ka naman ngayon napunta sa pag-clothing? Clothing yan, isa pa yan. Clothing, related din siya sa street eh. Kasi nakikita ko, yung mga gumagawa, parang pag gumagawa sila ng art, hindi lang sila basta yung nakapambahay. Kasi formado sila parang bilang ako, parang performa ko, nagsiting ko, parang baka maano naman yung passion din. Oo, ganun din. Kailangan din Parang pwede pala yung ganun na clothing, tapos related sa ganung Parang, siya para siyang chain. Naka-chain siya dun parang, pa rin to Parang nakadikit dun sa na yun, sa art pa rin. Sabi ko, pwede pala yun. Hindi, nag-start kami, si Ian, yung classmate ko rin, best friend ko. Tapos nag-start kami nun na what if na yung idea ko sa clothing, i-execute na lang natin. Siyempre, estudyante pa lang kami, wala naman kaming puro plano lang yun. Wala pang formal na, walang output, walang ganito, walang damit, wala. Puro layout lang sa
sa Photoshop lang lahat ng design. Tapos ang papangit man. Parang ganun. Tapos, yun, hanggang katagalan, nag-evolve, nagkatrabaho kami. Nagkaroon kami ng trabaho, pumasok ako sa BPO. May 7 years din ako nung namalagi doon. Tagal din, ha? Oo, tagal din. Alas, buryo na ako doon hanggang sa naparesign din ako. Tapos habang sumasahod kami doon, para lang mapunan yung ganito namin, nahilig, which is okay din naman doon kay Ian. Nangutang kami ng pera. Nangutang kami 100K agad. Pang startup. So, pang startup yun. Kasi di pa namin alam kung paano yun papaganahin. Basta ito lang. Basta ang idea lang namin, ito lang yung bibilhin namin na gamit para makapagsimula. Damit, pang heat press, or kung ano pa printer, or kung ano pang pwede. Ibibili na namin. Pero, ganun talaga kasi kung ano yung nasa isip mo, kung hindi mo gagawin, walang mangyayari. Wala, yun lang. Tsaka nakakabaliw siya pag hindi siya na-execute. Oo. So, yun ang pinaka-importante dun eh. Kapag kami naisip ka, yung execution. Kasi hanggat hindi mo ginagawa yung execution, hindi mo malalaman kung ano yung magiging resulta. Hindi mo talaga siya malalaman. Kailangan nga minsan pag may naisip ako, tapos ano ba meron ako dito? Tools. Naisip ako, kompleto naman, hindi gagawin ko yun. Trial and error. Kaya nga sabi ng iba, pag sinasabi sa akin na pag may project, ipapagawa, bro, ito, ganyan, madali lang naman ito sa'yo. Ito, madaling sabihin. Kumbaga sa kanila, sa tingin nila Oo, sa'yo, pero hindi mo alam kung paano ko pinadali yun. Ilang years kong ginawa yun para mapadali yung bagay na yun. Kaya madali lang siya. Lalo na sa pagdating sa arts, importante rin kasi yung details. Oo, yun. Number one is yung Number details. one talaga details. Kasi ako, pagdating sa mga ganyan, ma-OC ako. Maarte talaga ako sa sa sukat, sa itsura, pantay, ganyan. Maarte talaga ako. Aminado ako doon. Sobrang gusto ko, parang almost perfect. Kasi yan naman ang binabayaran sa atin eh. Oo, yun talaga. Yung details. Lalo na kung makakuha ka ng isang kliyente na magaling sa detalye. Ultimo onting papupunahin nila yan. Ibibigay mo yung good nito. So, yun din yung isang purpose. Yun din yung isang reason kung paano tayo nakakakuha ng mga return client. Then, yun, napansin ko rin dito sa'yo na gumagawa ka rin ng mga mini figures. Mga keychains. Mga keychains. Gumagawa rin ako nun. Kasi parang, kasi parang, yun nga, sinabi ko, lagi yung sinasabi na, hindi naman din ako sa nag-i-stick sa isa. Floating, dyan lang. Din yun, parang, wala bang iba? Kasi pwede mo rin naman i-apply yan. Pwede mo naman. Maliit na bagay. Maliit na bagay. Pag gumagawa ko ng sariling, gumagawa ko ng bracelet, ganyan, sticker, kasi mga lahat yan handmade talaga siya. Ito kasi yung talagang nakikita ko na ako yung gumawa nito, tapos binibenta ko siya. Saan mo naman nakukuha yung mga ideas ng mga design mo? Ideas, iba sa lang eh. Kasi kikiling din ng reference sa internet, Google, sa ibang artist din, nakikita ko. Tapos, kumukuha lang ng idea din, na pwede pala to. Or minsan naman, pag hindi talaga, minsan kasi parang, yung ego mo na, pag may nakakita ng isang artist, kaparehas to nung kay Parang gano'n. Kasi wave lang iba, Pero usually, ang reason lang naman yan is parang inspirasyon mo. Oo, na-inspire ka lang naman parang nagkaroon ng kaparehas. Pero madalas na ginagawa ko, dito, lahat ng bagay na nakikita ko, dito, inisip ko kaya kong gawa ng art ko kahit na perasong graba. Kaya siyang gawing keychain. Kailangan talaga makulit Sobrang ang isip mo. makulit ang isip mo, parang gano'n. Lahat ng pwede mo lagyan. Kahit batuman niya na maliit. Kaya mong gawing keychain yan. Sige, pwede mo na siyang pambenta ngayon. So ngayon, ilang taon ka nang nasa clothing line? Clothing? 2018? Tagal na rin. Tagal na. So parang 8 years. Mga ganun, 8 years. Pero hindi naman kasi dun talaga fully, minsan, wala. Well, parang, tawag dito? Parang, wala ka sa uwi show. Ganun party.
mga ganun, parang patay na, ano, patay na taon o patay na araw. Paano mo hinaharap yung mga ganong klase ng Mga ganun. panahon? Ano lang, tawag dito. Siguro makahangin ka ng saglit. Ganun. Pero, Kailangan mo huminga. kailangan mong humingi. Hindi mo ba pwedeng, kumbaga parang, may pinapadesign sa'yo. Tapos, gusto niya, may deadline. Gusto niya ngayon agad. Hindi pwede. So, minsan talaga kailangan nating huminga para makapag-isip-isip and then ma-execute natin ulit. Kumbaga, restart, refresh. Oo. So, medyo mabigat din kasi yung lagi ka nag-iisip para sa ikabubuti ng negosyo mo eh. Diba? Oo. So, medyo yung pressure ba? Yung pressure. So, kaya hindi naman masamang huminga kahit papano. Refresh lang. Huwag mo masyadong, ano yun. Pagtapos nun is continue ulit. Laban Continue lang ulit. laban. Oo, basta tuloy-tuloy ka lang. Parang, okay lang. Hindi, kung merong, ano man, medyo parang, feeling mo, mag-work pa ba to? Minsan, ganun ako eh. Palagi. Pero, kahit na ganun yung iniisip ko, gumagawa pa rin ako ng ganito. Kahit hindi ko lang bibili ngayon, hindi gagawa pa rin ako. Ganun lang ginagawa. Focus lang. Oo, focus lang din. Kumbaga kung ano yung goal mo is kailangan. Oo, ganun. Kahit walang nagpapagawa nga eh, minsan gumagawa lang ako eh. Parang ito, feeling ko, may bibili na ito. Parang ganun. Or, yung time na yun, masaya ako. Nagawa ko to. Hindi okay na yun. Wala man lang bumili. Okay. Kumbaga, Bumili man o wala. at least alam mo sa sarili mo na gusto mo yung ginagawa mo. Oo, gusto mo ginagawa. Ayun, sana mas dumami pa, mas magtangkilik pa yung mga tao na makakakilala sa clothing mo. So, ano-ano pa ba yung mga, ikaw, ano sa tingin mo yung mga kalalabasan mo na siguro, let's say, sabihin natin, after 3 years or 5 years? Nang Sa ginagawa mo. ginagawa ko ngayon. 3 years. After 3 years or 5 years. Tingin mo ba nasa clothing line niyo pa rin? Or Tingin ko, oo, nandun pa rin ako eh. Feeling ko eh. Naramdaman ko nandun pa rin ako. Kasi palagi kong iniisip yun. Lagi ako lagi ako nagde-daydream na tawag dito. Ganito na yung magiging tsura niya. Ganon. Parang meron na akong itsura. Yung vision ba? Yung vision mo. Meron akong vision. Tapos, ano na lang, kumbaga parang, siguro opportunity na lang kung paano ko ma-build yun or extra financial para ma-build yun. Talaga mayroon na talaga eh. Kumbaga, kung bibigyan ako ng 1 million ngayon, ganun na talaga gagawin ko eh. Wala nang ano-ano yun. Yun agad gagawin ko parang ganun. talagang ibubuhos mo lahat pa sa expansion, sa improvement ng magkaroon ng mga physical shop. Yun lang. So, kasi shop is yung nandun na yung lahat. Kumbaga parang lahat ng hobby ko nandun. Tapos i-share mo nun sa ibang gustong pumasok dun sa shop. Pati yung parang isa siyang section na may clothing na mismo namin, tapos may custom print din na pwede nilang pili lang sila ng damit, duty price din. So, marami. Pwede din gusto mo, nagko-custom din kami ng sapatos. Ibibigay mo dun sa isang area nun. Dun, custom sapatos. Eco bag, lahat. Kung ano man pwede. Gusto mo, enroll mo yung anak mo. Drawing siya doon. Or habang naghihintay, kung may kasama kang anak, doon siya sa gilid. Pag-drawingin mo siya doon, kahit ano. Kumbaga parang ganun. startup din ng mga bata sa na makilala yung arts ng maaga, no? Parang hindi lang sila di cellphone. So, yun, talagang kailangan lang ng diskarte araw-araw. Ganun talaga. So, hindi mo rin talaga masasabi kung meron bukas o wala ngayon. Ang importante is yung tuloy-tuloy lang doon sa pagkabot doon sa vision mo. Tuloy-tuloy lang talaga. So, ano naman yung mga masasabi mo doon sa mga gustong magsimula sa clothing line? Yun sa mga gustong magsimula, alamin nyo muna kung yun talaga yung gusto nyo. Kasi dito, pati bayan dito. Kumbaga parang, ang dami ko na kasing nakita na may mga nagtatanong din sa akin minsan. Pero bilang ako, parang hindi ko rin alam kung ano sasabihin sa inyo. Kasi baka sumuko agad kayo. Pag sinabi ko kaagad, try nyo na lang muna. At least yun, na-enjoy nyo yung process. Yun kasi yung masarap dun eh. Pag na-enjoy mo yung proseso, kung paano siya ginagawa. Tama. Tapos, ganito pala ito mahirap. Hindi pala ganun kadali.
Kasi kung shortcutin mo yan, Yun. Tama. malamang sa malamang Huwag na babagsak ka gagawin rin. yun. Huwag na mong shortcutin yun. Kasi pag dumating ka sa part na-skip mo yung part na yun, tapos nandun ka na sa taas, hindi mo alam gagawin mo. Tama. Kasi, naman yun eh. Chinit mo yun eh. Mm. Chinit mo yung section na yun eh. So, ano gagawin mo ngayon? Sa kanila pwedeng makita. Ayun. Pwede na i-visit yung page ko sa FSWL sa Facebook. Yun. Sa IG, meron din sa IG. Tapos, yung isa kong page na mga handmade or custom, yung mano-mano, sa IG meron din. Ay, sa Facebook, sa Blue App, meron din. TikTok, yung account ko, meron din ako. Sa Facebook, Jerome Betonyo, makikita nyo agad yun doon. Sobrang nakapublic lahat ng mga posts ko. So, halo-halo yun din yung mga pinagagawa ko daily. Saan ka naman nila pwede puntahan? Ayun, bumalik sa pupuntahan, Google nyo, mano-mano, pande. Nandun yun. Click nyo lang doon. Nakikita yung mga pictures doon, yung picture ng shop. Kulay dilaw na tindahan na may maraming drawing. Yun lang. Pandi Bulacan. So, yun. Maraming salamat, Sir Jerome. Na-share nyo sa amin yung maganda nyong istorya kung paano nagsimula at kung paano dumiskarte sa buhay. Oo. Patuloy lang. Tuloy lang kayo, parang hindi masyadong huwag masyadong pressure yung sarili niyo, parang gano'n. Normal naman mag-pressure kasi tao tayo. Siyempre may emotions eh. May emotion tayo. Normal lang yun. Pero enjoy nyo lang. Yan, kung ano yung ngayon, araw na to, enjoy mo yung araw na yan. Tapos na yan. Bukas, pagising mo, zero ulit yun. Bago na naman yun. Huwag mo na isipin mo kahapon. Tapos na yun eh. Di ba? Laging may bukas pa ulit. move forward lang lagi. Pagising mo, kaya ganyan, rat-rat ka ulit. Gusto ko pa ba sabihin? Wala, yun. May shoutout lang ako kay Ian. Men, Ian Lan Santos. Sayang, wala ka dito. Ay, hindi na ako. Surely, Sir Ian. Oo nga eh. Next time kita tayo. Oo. Yan naman. Saka shoutout sa Trip and Zion. Sa kanya ko madalas bumibili ng mga thrift na t-shirt. Magaganda yung mga maganda yung mga damit niya diyan, solid lang. Sapatos, jackets, mga vintage jacket nandiyan yan. Sa kanya lahat. Dito lang din sa Pandi. Pandi lang din. Pandi lang din. Tapos lang. Visit niyo yung shop niya. Trip and Zion lang yun. So yun, maraming salamat, sir. Ang problema. Sana lumago pa yung negosyo natin. Oo. So yun lang, maraming salamat. Peace out. Peace out.